ngayon. O dito naman tayo sa Pasko. Sabi ni VP Sara, ang Pasko ng mga Pinoy malungkot dahil sa korupsyon. Pasok? Pero umaasa siyang magiging maganda ang sitwasyon sa susunod na taon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be Doon natin simulan. Kayo ba naniniwala na hindi okay ang Pasko natin ngayon? Di ba sinabi ko na rin naman yan sa inyo na usually pagtungtong ng September, festive na yan. September, may mga Christmas trees na yan, may mga ano na yan. Inaantay nila mag-November 1 na lang. Pag nag-November 1, natapos na yung undas, simula na caroling yan. Simula na caroling yan, mauubos ang ano mo, kakapatawad, patawad, kasi kanta ng kanta yung mga yan sa ano. I mean, tayo mga Pilipino yung pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. And even if mahirap naman tayo, hindi naman natin alintana yun eh. Since mga bata tayo, kahit naman mahirap ang buhay natin, pag Pasko, Pasko eh. Pero napansin nyo nitong mga nakaraan, hanggang November na. Natapos na yung undas. Natapos na yung undas pero parang hindi pa rin makapag-celebrate yung tao sa Pasko. Sa sobrang dami ng iskandalo talaga nangyari sa atin. Kaliwat kanan, sabi ko nga sa inyo, napakagaling ni Bongbong Marcos kasi yung iskandalo, hindi ka makapag-focus sa isang iskandalo eh. Because one scandal after another, kumbaga can of worms talaga eh, yung nabuksan nung nagsalita siya tungkol sa flood control. Yung mahiya naman kayo, it opened a can of worms eh. Talagang ang daming issues. O kung babalikan nyo nga, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang ng panunungkulan nila, smuggling na agad. Smuggling ng asukal, smuggling ng bigas, smuggling ng sibuyas. Tapos biglang nagkaroon ng Maharlika Investment Fund, di na daw tayo mangungutang sa ibang bansa. Yung investment fund daw na yun na yung gagamitin natin. Kinuha na ng pera yung mga ahensya ng gobyerno para dun sa pondo na yun. O tapos ano nangyari? Wala. Ito yung PhilHealth, ninakawan ng pera. Iba pinababalik yung pera, tapos ayaw nilang ibalik. Ano pa? Binenta yung binenta yung mga ginto. O di ba? Ang dami talaga. Pina-impeach si BP Sara, pinadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kahit na may korte naman tayo sa Pilipinas at hindi tayo member ng ICC. Pag nanakaw sa flood control, pag nanakaw sa DepEd, pag lahat talaga mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang dami ng iskandalo ni Bongbong Marcos, you will lose count. Hindi mo alam kung saan mo i-attribute, ididikit yung administration niya sa mga iskandalo. Kasi kay Pangulong Duterte, ididikit mo yung pangalan niya saan? Sa war on drugs. Yun lang. Isa pa kay Ramos, ididikit mo yung pangalan niya doon sa yung Clark. Yung pagbebenta ng Clark, di ba? Tsaka yung Bonifacio Global City. Biglang nawala yan, biglang naging pribado o ano pa. Si Binay, may ko-connect mo sa specific na corruption. Si Erap, may ko-connect mo doon sa plunder case niya na yung tomato excise tax ba yun? Si Marcos Sr. Si Marcos Sr. madami din eh. Pero siya, yung ill-gotten wealth, doon mo lang, yun yung maaalala mo sa kanya eh. Kay Gloria Arroyo, yung Hello Garci, at saka yung CTE deal. Kay Pinoy, anong may didikit mo kay Pinoy? Pag naalala mo si Pinoy, mamasapano. Di ba? Yun yung mga pero pag kay Bongbong, pag natapos si Bongbong sa 2028, saan mo i-attribute yung pangalan ni Bongbong na negatibong nangyari sa bayan? Ang dami. You will lose count. Hindi mo malalaman, ay ito. Ang dami talaga. So, ganun katindi, ganun kabalasubas, kabarubal, kamagnanakaw itong mga to. Kaya nga may pinost ako eh. First, second, and third generations of Marcos na magnanakaw. Magnanakaw si senior, magnanakaw yung junior, di umano, magnanakaw din yung anak na si Sandro, di umano. I mean, di ba? Tapos, iboboto nyo pa ba yung mga yan? Lahat ng itataas ng kamay ng mga yan, wag nyong iboboto kahit dati pang Duterte supporter yan. Kahit dati pang Duterte, wag nyong iboboto basta itinaas ng kamay nila, ibig sabihin satanas yan. Di ba? Ganun lang yun. So, hindi talaga tayo makapag-celebrate ng Pasko kasi litong-lito tayo. Hirap na hirap ang buhay ng mga Pilipino. Pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng bigas, pagbagsak ng dolyar at its lowest. Talagang grabe yan. Pag inisip mo, pagdami ng droga, hindi mo talaga alam, madami tayong nakalimutan pa. Ang dami pa nilang mga iskandalo na hindi na natin maalala, naabaon na dahil nga dito sa dami ng pagnanakaw nila. Mantakin mo mali-malita, trilyon.
Si Janet Lapoles, ano lang yan, 10 billion lang, ito trillion ang pinag-uusapan natin. Tapos po si Inday Sara ang tinatrabaho. Diyos mio. So ang Pasko ng Pinoy malungkot talaga. Not because we are poor, because we've been poor naman na, third world country tayo. Not because salat tayo sa mga bagay, but because mahirap na tayo, salat na tayo sa ibang bagay, ninanakawan pa tayo. Akala natin mahirap ang bayang Pilipinas eh. Pero ang yaman-yaman pala natin, ang dami-dami palang pera na imagine mo if this money pumunta talaga sa mga serbisyo, pumunta talaga sa infrastruktura, pumunta sa mga eskwelahan, sa mga ospital, di sana tayo nahihirapan. Sana siguro pwede na tayong bumalikat sa Malaysia, pwede tayong bumalikat sa Taiwan, walang hiya. Mantakin mo Cambodia. Ang hirap-hirap ng Cambodia, mas angat na sa atin ngayon dahil sa mga politiko natin na mga magnanakaw. So malungkot talaga. Malungkot na wala ka ng pera, ninakawan ka pa. Okay lang yung wala kang pera eh. Sanay ka na doon eh. Pero yung tangina wala ka ng pera, pag uwi mo ng bahay, yung kaisa-isa mong telebisyon na inaalagaan nyo na lang ang meron ka, puta ninakaw pa. Hindi ba masyadong malungkot talaga yun? O okay lang, halimbawa ako mayaman ako, ninakawan ako, insured naman yung mga nanakaw sa akin, mababalik yun sa akin. So hindi ako masyadong malulungkot. Pero kapag ang dukha, ang hampas lupa ay ninakawan mo, grabe. Oo, grabe ang karma talaga na aabutin mo sa langit. Maniwala ka, Bongbong, antayin mo yung karma mo. Ikaw, Sandro, ikaw, Romualdez, antayin nyo yung karma ninyo. O ang ano nyo dito, yung bagsak, lugmok na tao, yun pa yung binalarhura ninyo, yun pa yung mga ninahawan ninyo. Walang kapatawaran yan. So, hindi lang malungkot physical, itong nangyayari ngayon sa atin, malungkot to hanggang sa puso, hanggang sa kaluluwa natin. Bakit? Kasi ito na nga yung mga panahon na makakalimutan mo pansamantala yung problema mo, 500. Yun lang ang tingin nila sa pagsasalo-salo ninyo. Hayop talaga. Resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Kaugnay naman sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi ba? Palakpakan natin si Inday Sara. Ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng mensahe na malungkot man tayo ngayon, may mga nangyayari mang masama ngayon, manalangin tayo. Because again, prayers can move mountains. Manalangin tayo na itong darating na taon, paliwanag na ng paliwanag. Yes, because the dark times of the Philippines is nung nanalo talaga ulit ang mga Marcos, nung nakabalik sila sa kapangyarihan. Nung kay Marcos Sr., yung darkest hours ng Pilipinas, binigyan natin sila ng second chance, mas madilim pa talaga pa pala. Mas madilim pa sa dark yung nangyari sa Pilipinas. And as it drags on at patapos na ng patapos yung kanilang pamumuno, papunta na tayo ng papunta sa maliwanag. Para yan tunnel na pagpasok mo, madilim, patay yung ilaw mo. Pero doon sa dulo, merong maliit na liwanag na pag napuntahan mo yun, tapos na ang dilim. Light at the end of the tunnel. What is the light at the end of the tunnel? The light at the end of the tunnel is VP Sara leading the country. Even though lugmok na lugmok ang Pilipinas, Inday Sara will try her hardest para ang bayang Pilipinas ay may angat niya ulit. She is the light at the end of the tunnel, mga bossing. And pag natapos natin yon, yung madilim na dako na yun ng buhay natin, which is itong second coming ng mga demonyong Marcos sa Pilipinas, magiging maayos na ulit. At siguro naman matututo na tayo doon sa aral ng kadiliman. Matututo na tayo. And after Inday Sara, we should vote another, not specifically a Duterte, but a Duterte-like leader sa Pilipinas. And I hope na yun na yung maging standards natin ng pagpili ng mga leader pagdating sa future. So unti-unti, 2026, malulusutan na naman ni Inday Sara yung panibagong impeachment complaint laban sa kanya na pinaiingay ng mga makakaliwa at saka nito ni Erwin Tulfo. Huli na ni Erwin yan putangin na nyo naman pagka yan nagre-electionist pa yan at nanalo yan, tanga na talaga kayo. Huwag na tayo magboto ng mga Tulfo, putangin na mga salot yung mga yan.